Teka muna po, pag-usapan natin 'to, nakakatuwa naman sapagkat maire-refund ang Meralco sa atin 'no, na mga consumer. Pero in the first place, bakit sobra naman ng singil ang Meralco, 'di ba? Oh, over recovery dahil do'n sa tinatawag na ito bago 'to sa pandinig siguro niyo 'no, actual weighted average tariff o AWAT. Oo, ibig sabihin lang po sobra do'n sa dapat sinisingil sa atin. Bakit nangyayari ito? Kakausapin natin si Mr. Bas Umali, National Coordinator ng Kuryente.org. Mr. Umali, magandang umaga po. Hello, morning po. Hello, magandang umaga Sir Melo. Oho, Magandang umaga ho sa mga tagapakinig po paliwanag niyo ninyo. nga muna ito, Mr. Umali. Opo. Ano ba itong actual weighted average tariff o AWAT? Ano ba 'yan? Awat awat na sa singil. Sa mataas sa singil. Ano ba 'yan? Oo. Opo, yung 'yan po yung sa pagkakaintindi ko po 'yan po yung ano, yung, inallow ng ERC na singilin ng Meralco sa isang regulatory period. Oo. Meron po silang ina-apply na ito po yung aming sisingilin, Mm. and then dun po sa actual biglang mas mababa po pala yung rate. Yung So dapat kaya po singilin. nagkakaroon po ng sobra, opo, nagkakaroon Ayun. ng labis doon sa kino-collect sa atin. Oo. So Bakit di nangyayari 'yan? 'Di ba nga 'di ba meron tayong tinatawag na regulatory reset? 'Di ba may gano'n? Do'n tinitingnan kung Opo, ano dapat yung opo. sinisingil nila, ano po, Mr. Umali? Opo. Yun po yung nangyayari po yung kada regulatory period po, Mhm. kasi ina-apply po yan ni nung ano, nung distribution utilities like Opo. like po ni Meralco. Oo. So kung ano po yung kanyang in-apply, sa pagtantya po ng ERC ay, ah, marapat dapat naman na yun ang kanyang i-allow. Mm. Tapos nung sa actual po na nangyari, yun dun po sa may merkado ay mas mababa po yung kinalabasan. Mm. Kaya po dun nagkakaroon ng sobra. Naku. Ay papaano yu Mhm. ga ah, i Ngayon, yun po yung iuutos po ni ERC based dun sa pagko-compute po. Oo. 'Pag ano po yung makita na sobra, siyempre yun po yung ibabalik sa atin. Opo. Pera po natin yun, pera Atin po 'yun. nating mga consumers yun na Oo. kailangan pong ibalik. Ito bang nine point Opo. five billion pesos na ito, Mr. Umali, ilang taon pinag-uusapan natin dito? Isang taon lang ba, 2025 lang ba pinag-uusapan diyan na sobrang nasingil ng Meralco? Opo, ah, parang ang pagkakaintindi ko po ay ano po yan, yung 2025 po na compute yan, eh. Mhm. Mhm, mhm. Ayun, Tapos pinag-utos po ng ERC na ibalik po sa atin yan yung, 0.34 cents per kilowatt hour within 6 months. opo, ayun. Mhm, mhm, So mhm. so basta malaking pera ito, 9.5 billion. Wala bang ano 'to, 9 point opo, opo. wala bang interest 'to, kasamang interest? Pera natin Ay, 'yan, yun po yung sa akin po, wala naman po akong data, pero iniisip ko rin po yun. Oo, Nag-isip kasi kung, ah, 9.6 billion, 9.5 billion po yung dito sa nakita ko pong ulat. opo. Kung yan po ay nakalagak po siguro sa bangko, baka po nag-i-interest yan. Tama po 'yun. Oo, At, kung yung ang problema nito, Mr. Umali, hindi pa ito one time na ibabalik. Utay-utay pa rin ito sa loob ng 6 na buwan. Ganyan ang sinasabi yata ng ERC sa pagbabalik, sa pagre-refund. opo, yun nga po yung gusto ko ring, palalimin kung paano po, kasi wala pong malinaw akong nakikita sa policy kung paano po ibinabalik, Mhm. dapat na ibalik yung refund Mhm. sa mga consumers, eh. Pero ang sa kalakaran po, ang ginagawa po talaga ng Meralco as approved naman ng ERC Mhm. ay normally naka-spread po sa ilang buwan katulad po nito. Mhm. So, hindi po yung parang isang one time, big time na ibibigay. So kaya karaniwan po hindi nararamdaman natin mga consumers na Mhm. may refund. Minsan hindi po tayo na-e-excite, 'no, 'pag sinabing may refund. Oo. So, hindi na kasi natin nararamdaman 'yun sa ating bill, eh. Oo, 34 So centavos, mahigit lang sa 34 centavos per kilowatt hour daw ito, eh. Tapos utay-utay pa kung malaki-laki sana kung isang bigayan ang balik nito, opo, opo. may pambibili man lang sana natin ng bigas ito, no, Mr. Umali, no? Or kung kahit naman po makabawas po ng 50% po sa isang
monthly bill natin, aba, damang-dama po natin 'yan. Opo, So opo. Oo, tama mm, yung kasi ito ikakarga din ito, ito ibabawas doon sa ating bayarin sa bill, 'di ba? Gano'n 'yan. Gano'n ang sistema niyang pagre-refund, 'di ba, Mr. Romali? opo, wala po tayong makukuhang cash, eh. Walang 'Yun cash, ang ano oo. diyan. So 'pag, parang nangyari din po nagbayad tayo ng advance payment doon sa ating bill, Mm, ta's later binabawas na lang. mhm. Parang gano'n po 'yung nangyari. Teka, yan bang 9.5 billion pesos na yan, sure na yan kasi there was a time, Mr. Romali, natatandaan ko ito, noong 2024 merong isang dating commissioner ng ERC, siya ang nagpetisyon mismo for review. Ang pinag-uusapan doon 160 billion pesos sa total refund. Dahil ang kakulangan ng ERC yung magsagawa sila ng regulatory reset. Parang hindi ano bang ang naobserbahan niyo diyan? Sa regulatory reset ng Meralco. Bakit para yatang late? Para medyo ano tayo, accurate naman yung sinisingil sa atin ng Meralco at hindi yung may pasobra. Yung pala pag nag-actual ng computation na may sobra pala. Yun, Mr. Romali. Opo, 'yun po 'yung, hinihirit po ng ERC sa pagpapalakas yung, strengthening po ng ating regulatory body, yung Mm. ERC. Kaya Mm. nga po diyan sa IPIRA amendment, ang isa po sa objective nito ay palakasin yung ating, regulatory body. Oo. Magkaroon ng additional na mga human resources, Oo. ng additional na budget para makasabay po siya dun sa mga napakaraming gawain. Mm. Ang isa po sa dahilan kung bakit yung reset na po yan ay lagi pong hindi pumapasok sa tamang timing, sa Oo. tamang panahon, Oo. kasi nga po sa dami raw po ng gawain at hindi makasabay yung ating Ah, ERC yun sa pala. mga request, sa mga Oo. petition, sa mga ipina-file sa Oo. kanya. Kasi So katulad po niyan pati yung reset po yan dapat po regularly nagagawa, kaya lang mm. yun nga po. So dahil sa hindi nagagawa, ayan, nagkakaroon tayo ng, Over o oo, o ng sobrang pagkolekta. oo, tapos ayun, tapos ano, over recovery tawag diyan. Opo, Hindi pala rate reset 'yan, late reset. Hindi rate late, palaging late, Oh, tayo ang kawawa. Kita mo nag-uusap pa tayo sa system loss pagkatapos meron pa palang awat na ganito. Oh, opo, opo, kita mo buhay natin 'yan. Palagi na lang tayo ang talo dito, Mr. Romali, tayo mga Opo, consumer, 'di ba? ang pakiusap ko lang po diyan, Sir Melo, sana po kung magkakaroon ng, kasi regular din po yung pagtaas ng presyo, and Mm. normally tataas po yung madalas po na sinasabi naman diyan ng ERC and ng mga distribution utility, tataas po yung distribution charge. Oo. So pagka merong mga adjustment sa prices like yung pagtaas at merong ganitong refund, sana po wag naman nilang sasabihin na makakatulong yung refund sa pagbababa. Kasi yung refund naman yan, pera naman natin yan, eh. Yun na nga, So, essentially hindi bumaba. Hindi, Yun. nakunan pa tayo, advance payment. Gano'n ang lumalabas nun. Oo. Opo, opo. Oo. Ilang beses ko na pong narinig yan, sa news pagka ini-interview po yung ERC, Oo. ganyan po yung kanilang sinasabi na maaaring makatulong, Oo. maka-augment ng kaunti itong Mm. refund kahit na tumaas, nagkaroon ng big time na pagtaas, huwag mo kayong mag-alala, makatulong naman yung refund. Huwag naman pong gano'n. Teka Kasi muna, yung parang pandaraya, eh. oo nga, oo nga. Dati Misleading, oo. Oo. Teka, ang sinabi nyo kanina, talagang may problema, may kakulangan at kahinaan pa ang ERC natin, kaya kailangan doon sa IPIRA, aayusin natin dyan kung ano man yung, para palakasin ang ating ERC. May nagsasuggest, actually, sinuggest nga sa mga naunang petisyon, bakit hindi kumuha ng third party auditor? Para hindi nang sinasabi ng one-sided pag self-serving, sinasabi lang ng Meralco, ganito ang dapat namin singilin. Pag nandiyan na yung nag-rate reset na, sobra pala ang siningil ninyo. 'Di ba? Oh, yun ang doon, masaklap doon, Mr. Romali. Oh. opo, magandang proposal po sana 'yan, pero ang ideya po kasi yung,
ano natin, yung regulatory body natin, independent body po yan supposedly, eh. Oo. Although siyempre ina-appoint po yan ng pangulo, yung Mm. nagiging chair diyan, may mga nagiging commissioners. Mm. Pero ang ideya po niyan, ito pa isang independent institution na siya ang nagma-manage at para ma-regulate ng maayos yung mga stakeholders sa ating energy sector. Mm. So, ibig sabihin kung mayroong nagpo-propose na magkaroon ng independent pa na yung third party, Mm. naku, walang tiwala na siguro sa ERC 'to, yung mga ganitong klase ng proposal. Pero may dahilan po yun kung gano'n, Mm. kung kanilang sasabihin kasi nakikita naman po natin doon sa practice sa mga karanasan natin na, Oo. may pagkukulang nga po yung ERC sa ganyan. Okay, sige po Mr. Romali, salamat po. Good morning po. Thank you. Opo, maraming salamat Sir Melo, more power po sa ating programa. Opo, thank you po. Mr. Basumali. Thank you po. Thank you po. Mr. Basumali, National Coordinator ng Kuryente.org.